Hello mga kayolo, good morning po. Ngayong araw ay nandito tayo sa isa sa mga pasyalan dito sa bandang south ng Puerto Princesa City. At ito ay tatawag na Gintong Butil Agri Farm. So mamaya nga ay papakita ko sa inyo kung ano yung meron sa loob, ano yung mga pwede makita sa loob ng Gintong Butil Agri Farm. Tara! So pagpasok niyo dito ay ang una niyo makita is yung kanilang hanging bridge na nasa ilog. Medyo hindi naman siya ganun kahaba pero sa kagaya mo na hindi kasanay makakita ng mga ganito is okay na siya. So ito guys yung kanilang hanging bridge to sa Gintong Butil. So, 'di ba sa city parang pag hindi ka sanay sa mga ganitong klase ng view, talagang ma-amaze ka sa makikita mo. May ilog tapos may hanging bridge. Lakad tayo. Tara. So sa kabila guys, yun na yung tulay na yan pupunta sa Puerto at saka pa south. Medyo nakakatakot lang pero laban lang guys para sa environment. Char. So tama naman 'di ba guys na mahalaga ang agriculture sa community or sa ating kapaligiran kasi malaking tulong siya. Freshwater trove, economically and ornamentally valuable. Yes, guys. Para sa mga nag-aquarium, napakalaking bagay nito, no? Meron silang iba't ibang klase ng mga fish dito, guys. Merong, wow, snakehead dalag. Ganyan pala yung dalag, guys. Pero, laki niya na. Saan kayo nakuha yan? May red tilapia din sila. Tapos, may iba't ibang klase ng mga isda guys dito na pwedeng makita mga sa aquarium nila. Yan ay red tilapia. Dami guys. Sa tulad ko na mahilig sa aquarium, parang wow. Maganda ito kasi talagang napandigan economically. Yung value ng mga isda, no? Paganda. So yun guys, hindi lang pala mga pang-agriculture ng mga halaman, mga tanim, ang pwede makita dito sa Gintong Butil. Ngayon ko nalaman, nang pumunta ako, na meron din palang mga aquariums na pwede makita dito ng mga ibang isda. So guys, yung kanilang hatchery, meron din silang mga hatchery dito for tilapia nakalagay. So ito pala guys is tilapia hatchery. So dito namimigay sila ng mga similya libre para sa mga mangisda at magkasakapala. So may purpose din pala talaga yung Gintong Butil, hindi lang siya for parang leisure park, no, or garden. Nagbibigay rin sila ng mga similya ng mga tilapia sa mga farmers natin dito sa Puerto. So yung mga kayolo, habang naglalakad-lakad kami sa loob ng Gintong Butil, ay may napansin kami na umagaw na aming atensyon. Napakaganda po dito sa kanilang parang tilapia panton, no? Kasi may mga tilapia na malalaki. Ayan, ang dami nila guys, ang dami. So hello guys, ngayon nga ay kasama ko si Ate Josie na nagkatrabaho dito sa Gintong Butil. So Ate Josie, meron lang ako mga konting tanong tungkol dito sa Gintong Butil. So unang-una, ano yung dahilan or purpose kung bakit itinayo or binuo itong Gintong Butil Agri Farm? So, yun po, para po meron ding trabaho yung ating mga magsasaka at higit sa lahat po, meron din po silang matutunan. So, ibig sabihin, hindi lang pala siya para sa tourism. Opo. So, para din siya magturo kayo sa mga farmers. Opo. Kasi doon nakita namin kanina, may mga hatcheries kayo. Aha. Nagbibigay din kayo ng mga, ng mga similya, ng mga tilapia, ganun. Opo, sir. Sabihin talaga, hindi lang siya for leisure, hindi lang siya for tourism. So, ibig sabihin, meron din siyang pinaka-purpose talaga kung bakit binuo yung agri farm.
So, sino po yung ano nito, yung nagbuo at ayun, sino po yung nagbuo dito sa Gintong Butil? Sa ano po siya, sir, sa City Agriculture po siya. So, under siya ng city? Opo. So, yung mga nagtatrabaho po dito is mostly talagang may alam sa ano sa farming. Farming po. Opo. Kayo rin po yung nag-maintain. Opo, kami rin po. Bukod po doon sa hanging bridge, ano pa yung pwede po namin makita sa loob ng Gintong Butil? Meron din po kami mga area po na meron pong herbs and spices. Meron din pong flower field. At sa kabila naman po, meron naman po kami bamboo hill. Nandun din po yung farm animals. May mga animals din po pala. Opo. Hindi lang talaga pala mga bulaklak kasi sa mga post. Kaya almost nakita namin mga flowers talaga. Pero hindi palang mga animals sa loob ng Gintong Butil. Opo. So, ganun lang pala talaga yung ano niya. So, may entrance po ba dito? May bayad po ba? Wala po, sir. Free entrance po siya. Yung kagandahan nga kasi free entrance nga siya, 'di ba? Makakapag-enjoy ka, walang bayad. Pero paano kung halimbawa ginutom naman yung pumunta dito, anong pwede niyo i-offer dito? Meron naman din po kami doon banda sa registration na mapagbibilhan nila ng kanilang makakain. Meron po kaming kantin. Yan, na mabibili lang din po sa murang halaga. So yun guys, hindi lang kayo mabubusog sa paningin, diba, sa mga makikita mo sa paligid, mabubusog ka rin sa pagkain kasi yun pala, meron silang pagkain dito na pwede nyong kainan kapag nagugutom kayo. Mura lang din naman yung mga prices niya. So, kung gusto mo bang invite yung ating mga tao na pumunta dito? So, every weekend po, ang aming Gintong Butil Agri Farm po ay bukas para sa publiko. At yun po, punta po kayo. Free entrance po. So, narinig nyo guys, free entrance and bukas sila every weekends lang, Sabado-Linggo. Ayun, tanong ko pala, bakit Sabado-Linggo siya bukas? Ano yung ginagawa nyo doon sa Lunes hanggang Friday? Yun po yung maintenance po namin sa pang-araw-araw dito, sir. Di ba nakita nyo, 1 week yung kanilang binigay na araw para sa maintenance, ganun sila kaalaga. So, yun lang. So, maraming salamat na Josie sa information na binigay. So, punta ka dito guys, maganda dito. Dito tayo sa loob guys. So ang ganda nga talaga kasi ang daming halaman na pwede makita. Narinig mo yung ibon, no? Diba? Napaka-environmental friendly. Doon guys yung kanilang field sa kabila. Doon yung mga flowers. So may dadaan tayo dyan. So for the meantime, pasok na tayo sa loob kasi meron pa raw sa loob eh. Tingnan natin guys. So hanggang guys, parang andito na tayo sa pinaka-highlight ng Gintong Butil Agri Farm. Kasi doon sa unahan, marami doong mga agricultural plants. Pero dito, makikita mo na yung kanilang talagang pinaghihirapan na garden. So, meron itong iba't ibang klase ng mga bulaklak. Sa side ko, merong sunflower. Sa side ko, ang dami-daming iba't ibang klaseng bulaklak na pwedeng makita. So, kumbaga parang it's a breath of fresh air. Ganun siya. Yung parang pag nakita mo yung mga bulaklak, ma-relax ka talaga, ma-chill ka kasi ang daming makikita ng mga mata mo. Iba't ibang kulay, iba't ibang uri ng mga bulaklak. So, if I were you, if you have time talaga, come to visit talaga yung Gintong Butil Agri Farm kasi most especially pag gusto mong magpahinga from the toxic city, yung ingay ng sasakyan, usok ng sasakyan, ilaw ng mga streetlights, dito, it's all organic, di ba? Ganun, parang very raw. Kumbaga parang wala ka nang hahanapin pa kasi, guys, on my side, look at this, napakaganda, ang daming sunflower. Ako sa person tulad ko na mahilig sa sunflower, ang ganda tingnan, as in nakaka-relax. So yun guys, tapos na kayo mag-ikot-ikot, napakaganda sa loob. Ang daming iba't ibang klaseng bulaklak na makikita. And dito, ito na yung way papunta natin ng pa-exit na ito. And the time is 11:20. So, siguro after nito ay kakain na kami for lunch. Titikman natin yung kanilang food dito. Kasi sabi natin Josie kanina, meron daw silang in-offer na food dito sa Gintong Butil Agri Farm. So, yun na nga mga kayolo. Tapos na kami umikot sa buong Gintong Butil Farm. And ngayon nga, ito na yung sinasabi natin Josie kanina nung kinakausap ko siya na meron silang food dito na pwedeng ma-order kapag ginutom kayo. Tulad sabi ko kanina, hindi lang kayo mabubusog sa mga mata dahil sa mga makikita nyo dito sa Gintong Butil. Mabubusog din yung inyong tiyan dahil meron silang in-offer ng mga food. So, ang aming order ngayon for lunch is
fried chicken with 2 rice, and then drinks namin is buko juice. For ito is worth 150 pesos. Tapos ito is 15 pesos. So, tignan natin. Kain muna kami guys. So, see you again later. Like, taste test ng kanilang fried chicken. Grilled chicken. Grilled chicken pala. Hindi pala fried chicken. Sorry. Masarap. Masarap na guys. Grilled chicken pala, hindi fried chicken, sorry. Pero yun lang, siguro hinanap lang ng bunga ako kapag kumakain ako ng mga grill. Kising soft drinks talaga. Diba? Hindi kasi walang soft drinks eh, parang buko juice lang. Pero hindi ko sure, baka meron sa ibang part na may titingin kami. Hello mga kayolo! So tapos na kaming kumain ng lunch. Hindi pala siya fried chicken, hindi pala siya grilled, siya inasal. Pero yeah, masarap siya guys. For 150 pesos, busog ka na. For 2 rice, tapos isang picho. Tama. And then ngayon nga, magkapatunong kami. Sabi ni Ate Josie kanina, meron daw dito mga livestock pa. So, i-explore natin kung saan nga banda yun. Pero ngayon, naglalakad kami sa may ilalim ng mga bamboo trees. Kasi ang ganda. Kasi, one of the reason kung bakit siguro napaka-peaceful dito is because, madaming puno. Yung hangin, na alam mo talaga na simoy siya ng hangin na galing sa bukid. Yun, so ito guys, napakaganda ng mga bamboo, no? Ng kanilang idea na pagsalubungin yung dalawang bamboo, napaka-idealistic. But anyway, so dito pa rin tayo sa Gintong Butil Farm. Again, we will be heading to the livestock daw meron. Check natin kung ano yung mga hayop na meron doon sa kanilang livestock. Next week namin meron chicken, may goats, may pigs, any livestock. Basta tingnan natin, check natin kung anong merong kahayupan ang meron doon sa livestock nila. Hello guys, so dito pa rin tayo ngayon sa Bamboo Hill Garden nila, no? Kung makikita niyo sa likod ko, merong isang paakyat na hagdan. Ang ganda, napaka tawag dyan, cinematic niya, no? Kasi paakyat siya, tapos meron kang mga bamboos na nasa gilid-gilid mo lang. Mga dwarf bamboo siguro ito, no? Reliit lang siya. So para siya guys, kung ka-picture kayo, merong acacia tree na malaki, tapos may paakyat na hagdan. Hindi naman bawal pumunta dito banda. So, yun guys, parang napaka-enchanting pala ang right term to use, mga kayolo, ano? Napaka-enchanting niya kasi bibihira ka makakita ng ganitong klase ng mga landscapes, ano? Dito basta-basta nakikita sa bayan eh. Pero dito, thankful tayo sa mga farmers and mga workers ng Gintong Butil Agri Farm under the City Agriculture Office ng Puerto Princesa kasi sila po ang nag-maintain at nag-aayos ng kagandahan dito sa Gintong Butil. So yung mga kayolo, no, dumaan na kami sa Bamboo Hill Garden nila. May tulay, may hagdan. Tapos dito, sa bandang likod part pa ng Gintong Butil Agri Farm, meron pala mga nakatagong garden. Nakalain mo yun, talagang sulit na sulit yung binayad mo na walang pala siya entrance fee, correct me pala, sorry. I mean, sulit yung pagpunta mo dito kasi napakalawak guys. Ang lawak ng pwede mong makita. Ngayon, we're heading to the world of farm animals. Yung sabi kanina natin, Josie, di ba, na meron ng mga kahayupan dito. So, pagpasok mo guys ng kanilang farm animals, una mo palang makikita talaga mga kayolo is guinea pig. Sino ba naman na hindi kikiligin at makukyutan sa mga guinea pig, no? Tingnan natin. Kasi ang dami nilang guinea pig dito. You know, ang cute. Hello, guinea pig. Ang dami nila mga kayolo, kumakain sila ng damo. So meron din silang mga peacock. Hindi yan peacock. Turkey, no? Mga pabo. Loko. Yun yung pabo eh. Loko. Pero guys, super cute talaga ng guinea pig. Hindi ko na-expect na may guinea pig dito. So let's go deeper pa. Ano meron? Meron pang, wala na, yun lang. At may mga rabbit sila yun.
Yeah. So yun guys, mga kayolo, no? Tapos na yung ating pagpunta dito sa Gintong Butil Agri Farm. So, salamat tayo kay Josie para sa tayo niya na pag-interview about sa konting background lang naman sa Gintong Butil Agri Farm. So, see you guys sa ating next video. Mga kayolo, always remember that you only live once. Bye-bye!